welcome back again sa ating YouTube channel. Sabi ko pahabaan ng channel. Ayan. So for today's video, i-share ko sa inyo ang aking mga katanungan noon. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ang bagay na. First, bakit pinanganak akong mahirap? Pangalawa, bakit ako nag-asawa ng aga? Pangatlo, bakit ako nagiging mistress? Yes guys, hindi ako nahihiya na i-share sa inyo na nagiging mistress ako dati. And yun na nga sinishare ko sa inyo para makapulutan nyo ng araw, para aware din kayo. At sinishare ko yung experience ko, hindi dahil magiging negatibo ang dating sa inyo. Yes, magiging negatibo dahil baka sabihin nyo, ay ganun pala siya, ay ganun pala siya kasama, ay ganun pala yun siya. Gusto ko i-share sa inyo guys kung paano ko yun nalampasan at paano ko hinandil lahat. Nakalaya ako sa ganyang mga bagay, nakalaya ako sa gapos ng kaaway sa buhay, kung paano ako namuhay na magulo, hirap, sakit, sabi ganun. Ano to? Ayan, so kaya share ko sa inyo. Pangatlo, bakit ako nagkaanak? And pang-apat na ba, pang-lima, paano ako paano ako nakakilala ng foreigner. Ayan, interesting topic, marami akong i-share sa inyo. Sabay nginig-nginig mo. Marami akong i-share. So, first, paano or bakit pinanganak kaming mahirap? Dahil sabi ni Lord, pinapadanas tayo ng mahirap na sitwasyon kasi alam natin in the process, kung malampasan natin yung mga test na yun, kasi si Lord kasi nag-aalaw ng mga bagay, nag-aalaw siya ng mga bagay na ako sa paniniwala ko, nag-aalaw siya ng mga bagay na at the end ay yung pangalan niya pa rin yung itataas. Pinanganak kami ng mahirap siguro kasi gusto niya tuturuan nila, tuturuan ako na through my experience I can stand firm sa faith kay Lord, na hindi yan sa kay Lord. Kasi noon pa naman bata pa, nagkwento ko na sa inyo, bata pa, kakilala kami sa Panginoon. So tanim na sa amin na my Lord kami kakapitan, my Lord ako kakapitan, na minsan hindi ako iiwan. Mang-iwan man ako o nang iwan man tayo sa Lord, hindi natin siya rin, kasi hindi tayo natin siya bibigyan ng panahon. But si Lord guys, alam natin hindi lang siya lagi. Tignan lang tayo na dito kung paano natin malampasan, paano niya natin malagpasan yung mga naalam niya ng mga bagay, mga sitwasyon sa buhay. So pangalawa, kaya ako tawa ng maaga dahil nga sa kahirapan. Kasi honestly noon, gusto ko na lang mag-asawa ng maaga. Kasi gawa nga ng family na hindi ko siya, parang hindi ako enjoy, parang ang gulo, parang mahirap, naghihirap, parang ang gulo, lagi mo lang pera. Tapos parang naisip ko na lang noon na realize ko na lang na siguro baka ito yung solusyon, na ginawa ang buhay ko o pasiparit ako, I will make my own family. Yan, so dahil nga masyadong mahigpit yung parents ko at hindi din nila naintindihan, hindi nila na-explain, hindi ko, basta ang alam ko lang noon, love ko yung person, gusto ko siya tulungan, ano pa ba, paano masabi,
parang na-realize ko ngayon na it's not a love pala. Kasi parang in the beginning, from the start, hindi valid yung aming relationship o yung aming kasal kasi nga meron siyang something sa utak. Baka hindi nyo mag-gets. Meron siyang schizophrenia. So, kung gusto nyo guys malaman, alam ko siguro na i-upload ko na yan. So, yan, ibalikan nyo na lang yung video na yun kung paano mga experience ko. Pero kung gusto nyo guys, deeper, mamalaman, just comment below kasi gagawa ko ng panibagong video about that kind of mental illness. Ayan. And I'm so thankful dahil kung hindi ko yan naranasan, hindi ako lumakas sa aking pananampalataya sa Panginoon. And then, pang-apat na question na nasagot na, naintindihan ko na. Kaya ako gumawa ngayon ng mga content ko sa mga experience ko kasi nalampasan ko siya. Kaya ako nagkaanak. Bakit? Kaya ako naging stress. Kasi guys, parang noon, I'm so hopeless, I'm so down, I'm so depressed, and I'm so apektado dahil tingin ko sa sarili ko, wala akong silbi. Dahil babae ako, pero wala akong anak. Yun kasi yung ko, yung prayer ko noon. Lord, mag-asawa ako at gagawa ko ng family, may anak, asawa, at maglingkod kami sa inyo. Yun lang talaga guys, desire noon na makawala ako dito sa mahirap na buhay na gusto ko i-focus ko yung buhay ko sa amin lang, intimate family ko na anak, asawa. Pero naging failed. Kaya ako nagiging stress kasi yung lalaki na tagpuan ay mayroon siyang asawa, and from the beginning alam ko naman yun, pero hindi ako nag-focus doon kasi ang alam ko lang gusto ko magkaanak. So yun ang kwento na bakit ako nagiging stress and paano ako nagkaanak. So pinanghahawakan ko lang yung plano, yung pangako ni Lord na kung ano yung desire mo ibibigay ko at kung ano yung magiging decision ko na hindi naman ayon sa kanila, tatanggapin for natin matakbuhan yung consequence. So siguro yun nung nagkaanak ako, alam ko naman na mali pero ginawa ko. Sabay ganun no, namin talaga kasi parang yung yung experience ko na yun na life experience ko paano ako nagkaanak, parang mahintulad ko sa buhay ni Sarah na ibang tagal niya nag-antay kay so yung una niya anak, magkaanak sila, nakalimutan ko, nablangko ako, na magkaanak sila ni Abraham pero ang tagal, pero pinangunahan nga niya si Lord. Okay, you will sleep with my servant para magkaanak na sila pero sa ibang babae, kanilang servant. So parang inahintulad ko lagi yung time na yun sa parang life ni Sarah na pinakapag-antay kay pinangakuan na ni Lord na I will make you na maraming anak na bibilangin sa hindi mabilang tulad sa buhangin, ganun. Pangunahan o nanguna sila or they make their own decision.